Tahimik na nakaupo si Jessa sa gilid ng kama, habang hawak ang kanyang cellphone. Nakabukas ang email inbox. Puno ng mga mensaheng matagal na niyang kinatatakutan. Thank you for applying, but unfortunately, mga bungad na mensahe. Isa na namang rejection. Dahil doon, huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ilang beses na niyang nabasa ang parehong linya mula nang makapagtapos siya ng kolehiyo. Ilang buwan nang nakakalipas. Noong graduation day, puno siya ng pangarap at pag-asa. Naniniwala siyang magiging madali ang lahat. Mag-a-apply, matatanggap, at makakatulong kaagad sa pamilya. Pero hindi pala ganoon kasimple ang totoong buhay. Sa maliit nilang bahay, naririnig niya ang mahinang usapan ng kanyang ina at nakababatang kapatid. Alam niyang pilit lamang silang nagpapakatatag. Kahit hindi sinasabi, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang panganay. Bakit parang lahat may direksyon na? Ako wala pa rin. Bulong niya sa sarili. Binuksan niya ang social media. Halos agad siyang nagsisi. Naroon ang mga larawan ng dati niyang mga classmates. Naka-formal attire. May office ID. Nakasmile sa bagong trabaho. Si Clara, nakapost ang patungkol sa first salary niya. Si Judy naman, may larawan sa harap ng glass building na may caption na New Beginnings. Napangiti siya ng pilit. Pero mabilis ring napalitan ng lungkot. Hindi siya naiingkit. O siguro konti lang. Kinabukasan, muling lumabas si Jessa dala ang makapal na folder ng resume. Pinuntahan niya ang isang kumpanya na matagal na niyang inaasam. Maayos ang interview. Maayos ang sagot niya. Ngunit paglabas niya ng building, may kakaibang pakiramdam na agad sa dibdib niya. Parang alam na niyang hindi na naman siya ang pipiliin. At tama nga siya. Pagdating ng gabi, may panibagong email na naman. Hindi niya namalayang napaluha na pala siya. Hanggang kailan kaya? Mahina niyang tanong sa sarili. Ilang araw pa ang lumipas na halos pare-pareho ang nangyayari. Apply, interview, hintay, at bandang huli ay rejection. Hanggang sa isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, nakita niya ang isang maliit na ukayan sa gilid ng kalsada. May tarp na bahagyang kupas na, at mga damit na nakasampay sa labas. May karato lang nakalagay. Hiring, sales assistant. Napahinto siya. Hindi yon ang trabahong pinangarap niya. Hindi yun ang kursong pinaghirapan niyang tapusin. Ngunit sa sandaling iyon, mas malakas ang pangangailangan kesa sa pride. Pansamantala lang naman. Bulong niya sa sarili. Pumasok siya at nakita ang may-ari. Isang matandang babae na may matalas ngunit mabait na tingin. Ngumiti ito sa kanya. Mag-a-apply ka ba, iha? Tumango si Jessa. Kahit may kaba sa kanyang dibdib, hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon, ang pagpasok niya sa loob ng ukayan, ang siyang magiging simula ng kwentong babago sa kanyang buhay pakailanman. Hindi inaasahan ni Jessa na matatanggap siya kaagad. Matapos ang maikling usapan nila ng may-ari na nagpakilalang si Aling Magda. Binigyan siya ng simpleng instructions. At agad na pinagsimula ng trabaho kinabukasan. Hindi madali ang pagtitinda, iha. Sabi ni Aling Magda habang inaayos ang mga hanger ng damit. Pero kung marunong kang magtiyaga at makisama sa tao, malayo ang mararating mo. Tahimik lang na tumango si Jessa. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mahihiya. Sa isip niya, pansamantala lang naman ito habang naghihintay ng totoong trabaho. Sa unang araw niya, halos mangalay kaagad ang kanyang mga paa sa kakatayo.
Inutusan siyang mag-sort ng mga bagong dating na damit, mag-fold, at makipag-usap sa mga customers. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng trabaho. Malayo sa napag-aralan niyang theories at reports noong kolehiyo. May mga customer na mababait, ngunit meron ring matataray at demanding. Miss, wala bang mas mura? Tanong ng isang babae habang hawak ang isang dress. Ngumiti si Jessa kahit pagod na. Meron po doon, sa kabilang rack. Habang tumatagal ang araw, unti-unti niyang napapansin ng kakaibang saya sa paligid. May mga taong masayang nakakatipid. May mga estudyanteng naghahanap ng pang-event na outfit. At may mga nanay na excited makahanap ng magandang damit para sa kanilang mga anak. Sa unang pagkakataon, napaisip siya. Baka hindi pala maliit ang trabahong ito gaya ng iniisip niya. Isang lalaki ang pumasok sa bandang hapon. Nakasuot ito ng simpleng polo at may magaan na ngiti. Bagong staff? Tanong nito. Opo, Sagot ni Jessa. Ako nga pala si Miguel. Tumutulong ako minsan sa deliveries ni Mama Magda. Sabi nito habang iniaabot ang kahon ng bagong stock. Napangiti si Jessa ng bagya. Mabait ang tono nito at walang bahid ng panghusga. Habang inaayos nila ang mga bagong dating na ukay, napansin ni Miguel ang pagiging masipag niya. Alam mo, hindi lahat kayang magtrabaho ng ganito, sabi nito sa kanya. Kailangan rin ng lakas ng loob. Hindi kaagad sumagot si Jessa, pero may kung anong gumaan sa pakiramdam niya. Sa mga sumunod na araw, natutunan niya ang galaw ng ukayan. Paanong magpresyo, paanong mag-entertain ng customers, at kung papaanong makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao. Unti-unti rin siyang naging komportable kay Aling Magda, na madalas magbigay ng payo habang nagtatrabaho sila. hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Sabi nito. Ang mahalaga kung papaano mong ginagamit ang bawat pagkakataon. Tumimoy yon sa isip ni Jessa. Pero sa kabila ng unti-unting pag-adjust niya, hindi nawawala ang takot. Tuwing naiisip niya ang dating classmates na may magagandang trabaho, parang may maliit na tinig na nagsasabing kulang pa rin siya. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng rack sa labas ng ukayan, may narinig siyang pamilyar na boses, tawanan. At nang mag-angat siya ng tingin, tumigil ang mundo niya sandali. Nasa harap niya sina Clara, Judy, at ilan pa nilang dating kaklase. Parang biglang bumagal ang oras para kay Jessa. Nakatayo siya sa harap ng ukayan. Hawak ang isang hanger ng damit. Habang nakatitig sa kanya si Clara at Judy. Mga dating kaklase niyang dati niyang kasama sa pangarap at plano. Nakasuot ang mga ito ng maayos na office attire. May dalang branded bags at halatang galing sa trabaho. Saglit na nagkatitigan sila. Jessa? Tanong ni Clara, bahagyang nakakunot ang noo, parang hindi makapaniwala. Napangiti si Jessa ng pilit. Hi. Ngunit imbes na mainit na pagbati, nagpalitan ng tingin ang grupo at biglang napuno ng mahinang tawanan ng hangin. Wow, dito ka pala nagwo-work ngayon? Sabi ni Judy. Halatang may halong pangungutya ang tono. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Jessa. Oo, pansamantala lang naman. Sagot niya. Pilit na pinananatiling steady ang boses. Lumapit si Clara at hinawakan ng isang blouse rack. Grabe, hindi ko yun na-expecto ha. Ikaw pa naman yung laging achiever noon. Nagtinginan ng iba pa nilang kasama at muling nagtawanan. Sayang naman ang degree mo, no? Dagdag ng isa. Pakiramdam ni Jessa ay lumiit siya sa kinatatayuan niya. Parang bawat salitang binibitawan nila ay maliit na patalim na dahan-dahang tumatama sa kanyang puso. Sinubukan niyang ngumiti. Work is work naman, oo. Pero, sabi ni Judy habang nakataas ang kilay. hindi pa parang
Downgrade yung ginawa mo? Hindi kaagad nakasagot si Jessa. Naramdaman niyang uminit ang mga mata niya. Ngunit pinigilan niyang tumulo ang luha. Ayaw niyang makita nila na nasasaktan siya. Sa gilid ng paningin niya, napansin niyang nakatingin si Russell, isa pa nilang dating kaklase, na tahimik lamang. Hindi ito tumatawa, bagkus ay parang hindi komportable sa nangyayari. Guys, tama na, mahinang sabi ni Russell. Ngunit natabunan iyon ng tawanan. Matapos ang ilang minuto ng awkward na usapan, umalis rin ang grupo. Dala ang parehong tawa na nag-iwan ng mabigat na pakiramdam sa paligid. Pagkatalikod nila, hindi na napigilan ni Jessa ang sarili. Umupo siya sandali sa maliit na stool sa loob ng ukayan. Pilit na iniayos ang paghinga. Bakit ganun? Bakit parang nakakahiya ang pagiging marangal? Lumapit si Magda at tahimik na inilapag ang kamay sa balikat niya. Masakit, hindi ba? Tanong nito nang marahan. Tumango si Jessa, pilit na pinupunasan ng mata. Akala ko okay ako, pero parang wala pa rin. Wala pa rin akong nararating. Ngumiti si Aling Magda, hindi mapanghusga, kung hindi puno ng pag-unawa. Ang problema kasi, Iha, sabi nito, masyado nating hinahayaan ng iba na sukatin ang halaga natin. Hindi mo alam, minsan ang mga pagkakataong minamalit ng iba ang siyang nagiging daan sa pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay. Napatingin si Jessa sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong pag-asa na unti-unting sumisindi sa dibdib niya. Ngunit hindi niya rin alam na sa mga susunod na araw, may mangyayaring magpapabago sa lahat. Isang simpleng bagay na matatagpuan niya sa loob ng bulsa ng isang lumang jacket. Maagang dumating si Jessa sa ukayan kinabukasan. Tahimik pa ang paligid at ang araw ay bahagyang sumisilip pa lamang sa pagitan ng mga gusali. Gusto niyang mauna sa trabaho, hindi lang para maging masipag, kung hindi para makalimutan ang nangyari kahapon. Ayaw niyang manatili sa isip niya ang tawanan at panglalait ng mga dating kaklase. Huminga siya ng malalim habang inaayos ang bagong dating na sako ng mga gulay. Simula ulit, bulong niya sa sarili. Isa-isa niyang inilabas ang mga damit, may jackets, dresses, pantalon, at iba't ibang uri ng tela na galing pa sa ibang bansa. Habang nagsusort siya, napansin niya ang isang lumang denim jacket na mukhang mamahalin kahit medyo kupas na. Maganda pa ito sabi niya habang sinusuri ang tahi. Nasanay na siyang tignan ng mga bulsa bago ilagay sa rack. Madalas kasi may naiiwang resibo o maliit na bagay roon. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa. May naramdaman siyang makapal. Una niyang naisip ay papel lamang o lumang tissue. Ngunit nang ilabas niya ito, halos mahulog ang hawak niya. Isang bungkos ng pera. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya kaagad nakagalaw. Hindi ito totoo, mahina niyang sabi. Binilang niya ng mabilis. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napakalaking halaga nito. Maya-maya ay naupo siya malapit sa upuan habang nakatitig sa pera. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Gulat, kaba, takot, at kakaibang excitement. Sa loob ng ilang segundo, tumaan sa isip niya ang maraming posibilidad. Gaano karaming problema ang maaaring masolusyonan ng perang iyon. Ilang buwan ng gastusin, ilang pangarap ang maaaring matupad. Ngunit kasabay ng tukso ay ang mabigat na konsensya. Anong gagawin ko? Bulong niya. Tumating si Aling Magda. Ilang sandali pa at agad na napansin ang kakaibang ekspresyon ni Jessa. Anong nangyari sa'yo, Iha? Tanong nito. Tahimik na iniabot ni Jessa ang pera at ipinaliwanag kung saan niya ito nakita. Hindi kaagad nagsalita si Aling Magda. Tinitigan lamang niya ang dalaga, parang sinusukat ang laman ng puso nito.
Alam mo na ang tamang gawin, hindi ba? Sabi nito sa mahinang boses. Tumango si Jessa kahit mabigat ang pakiramdam. Opo, pero ang hirap po. Ngumiti si Magda. Hindi lahat ng biyaya ay sinusubok tayo sa pamamagitan ng pagkuha. Minsan, sinusubok tayo kung kaya ba nating bitawan. Napaisip si Jessa. Hindi niya alam kung sino ang may-ari ng jacket. Ngunit sigurado siyang may taong nag-aalala sa pagkawala ng perang iyon. Nagpa siya silang hanapin ang pinanggalingan ng item. Tinignan ang records ng supplier at inalam kung may paraan pa para maibalik ito. Habang hawak niya ang pera, may kakaibang pakiramdam siyang hindi may paliwanag. Parang ang simpleng araw na yon ay simula ng isang bagay na mas malaki kaysa inaakala niya. Hindi niya alam na ang desisyong gagawin niya, ang pagpili sa pagiging tapat, ang siyang magbubukas ng pinto sa bagong buhay na matagal na niyang hinihintay. Hindi mapakali si Jessa habang hawak ang maliit na notebook kung saan nakalista ang mga detalye ng mga bagong dating na ukay. Kasama si Magda, sinubukan nilang balikan ang records, kung saan galing ang batch ng mga damit at kung may paraan para matunton ang may-ari ng jacket. Hindi madali. Kadalasan kasi, bulk ang pagpili ng ukay at bihirang malaman ang pinanggalingan ng bawat item. Pero hindi sumuko si Jessa. Kung may paraan, hanapin natin, sabi niya kay Magda. Makaraan ng ilang araw ng pagtatanong sa supplier, may nahanap silang kontak na posibleng konektado sa shipment. Isang pangalan ang lumitaw, Robert. Hindi sigurado kung siya ang may-ari ng pera, ngunit siya ang pinakamalapit na lead na meron sila. Kinabahan si Jessa habang hawak ang telepono. Handa ka na ba, Iha? Tanong ni Aling Magda. Tumango siya at pinindot ang call button. Matapos ang ilang ring, may sumagot na lalaking may malalim na boses. Ipinaliwanag ni Jessa ang sitwasyon. Ang denim jacket, ang perang natagpuan, at ang hangarin niyang maibalik ito sa tunay na may-ari. Tahimik ang kabilang linya sandali. Totoo ba? Hindi ko inaasahan na may magsasauli pa, sabi ng lalaki. Maraming salamat sa katapatan mo ha. Nagset sila ng meeting kinabukasan sa ukayan. Buong gabi, hindi makatulog si Jessa. Halo ang kaba at curiosity. Ano kaya ang mangyayari? Tama bang ginawa niya? Kinabukasan, dumating ang isang lalaki na may simpleng ngunit maayos na pananamit. Siya si Robert. Sobrang kalma ng aura nito, ngunit halatang may otoridad. Pagkakita niya sa pera, agad itong napangiti. Hindi dahil sa halaga, kung hindi dahil parang may naalala siyang mahalagang bagay. Ito nga yun, sabi niya. Akala ko ay tuluyan nang nawala. Iniabot ni Jessa ang pera ng walang pag-aalinlangan. Ramdam niya ang kakaibang gaan sa dibdib habang ginagawa iyon. Tinitigan siya ni Robert. Bakit may sinauli ito, Iha? Hindi mo naman siguro kilala ang may-ari, hindi ba? Sandaling nag-isip si Jessa bago sumagot. Kasi alam kong hindi ito sa akin at gusto kong matulog ng payapa. Napangiti si Robert. Tila humanga sa kanya. Bihira ang ganyang sagot sa ngayon, sabi nito. Matapos ang ilang sandali ng usapan, nagtanong siya patungkol sa buhay ni Jessa, kung papaano siyang napunta sa ukayan, at ano ang mga pangarap niya. Hindi niya namalayang nilalahad niya na ang buong kwento. Ang mga rejection, ang panglalait ng dating mga kaklase, at ang paghahanap niya ng direksyon. Tahimik na nakinig si Robert. Alam mo, sabi nito, ang negosyo ay hindi lang patungkol sa diploma. Tungkol ito sa diskarte, sipag, at integridad. At mukhang meron ka ng tatlong bagay na yon. Napakunot ang noo ni Jessa. Gusto mo bang subukan ng mas malaking oportunidad, Iha? Tanong na Robert. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero pakiramdam niya, may pintong unti-unting bumubukas sa harap niya. Isang pagkakataon na maaaring magbago ng takbo ng kanyang buhay.
Hindi kaagad nakasagot si Jessa sa alok nitong si Robert. Pakiramdam niya, parang napakabilis ng pangyayari. Ilang linggo lang ang nakalipas. Nawawalan siya ng pag-asa sa paghahanap ng trabaho. Pero ngayon, may isang taong nag-alok sa kanya ng oportunidad na hindi niya inaasahan. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya ng maingat ang boses. Ngumiti si Robert at tumingin sa paligid ng ukayan. Malaki ang potensyal ng ganitong negosyo, iha. Hindi lang ito basta tindahan. Maaari itong maging brand. Online selling, live selling, curated collections. Pero kailangan ito ng taong may puso at tiyaga. At higit sa lahat, ay tapat. Napatingin si Jessa kay Magda. Natahimik lamang na nakamasid sa kanila. Gusto kong tulungan kayong i-expand ang negosyo. Dagdag na Robert. Investment at mentorship. Pero kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. At mukhang ikaw iyon, Jessa. Hindi makapaniwala si Jessa. Sa unang pagkakataon, may taong nakakita ng kakayahan niya. Hindi sa kung anong trabaho ang meron siya, kung hindi sa kung sino siya bilang tao. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na ang pagbabago. Tinuruan siya ni Robert patungkol sa basic business strategies, inventory management, branding, at online marketing. Si Miguel naman ang tumulong sa pagkuha ng photos ng mga damit at pag-setup ng live selling sa social media. Sa una, sobrang kabado si Jessa. Kapag nagla-live, nanginginig pa ang boses niya habang nagdi-describe ng mga damit. Relax ka lang, sabi ni Miguel habang hawak ang kamera. Isipin mo lang na nakikipagkwentuhan ka. Hanggang sa unti-unti ay dumami ang viewers. May mga regular na buyers na nag-aabang sa live session niya. Napansin ng mga tao ang pagiging totoo at masayahin niyang personalidad. Hindi nagtagal, tumaas ang benta. Nagkaroon sila ng bagong rack, mas maayos na display, at kahit maliit na signage na may bagong pangalan ng shop. Isang gabi, habang inaayos niya ang records, napangiti si Jessa. Naaalala niya ang araw na halos sumuko siya. Naaalala niya ang tawanan ng dating kaklase. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya nahihiya. Hindi na siya natatakot. Mas naging confident siya sa sarili. Hindi dahil sa validation ng iba, kung hindi dahil sa sarili niyang pag-unlad. Isang hapon, habang abala sila sa shop, may pamilyar na mukha ang dumaan sa harap. Saglit siyang natigilan. Si Clara, kasama si Judy. Ngunit iba na ang tingin nila ngayon. Wala na ang pangungutya. May halong gulat at paghanga. Jessa, ikaw ba talaga ang may-ari nito? Tanong ni Clara. Hindi kaagad sumagot si Jessa. Ngumiti lang siya. Kalmado at sigurado. Sa loob-loob niya, alam niyang malayo pa ang lalakbay niya. Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam niya, nasa tamang direksyon na siya. Hindi na siya ang dating Jessa na natatakot sa hinaharap. Siya na ngayon ang Jessa na bumabangon at nagbabago. Ka-business partner na niya ngayon si Aling Magda, kasama si Robert at ang tauhan nilang si Miguel. Tahimik ang paligid habang nakatiyo si Jessa sa loob ng ukayan na ngayon ay mas maliwanag, mas maayos at may mas buhay kesa dati. Ang dating maliit na tindahan na halos walang pumapansin ay naging isang kilalang shop sa lugar. May loyal na customers, regular online viewers, at unti-unting lumalawak na pangalan. Minsan, hindi pa rin siya makapaniwala na dito siya dinala ng buhay. Jessa, congratulations, sabi ni Clara habang nakangiti. Medyo nahihiya pa nga. Kasama niya si Judy na ngayon ay tila mas maingat sa pananalita. Ilang sandali silang nagkatitikan. Naalala ni Jessa ang araw na pinagtatawanan siya. Ang pakaramdam ng kahihiyan at sakit. Ngunit sa halip na galit, kakaibang kapayapaan ang naramdaman niya. Salamat, sagot niya. Simple ngunit taos puso. Hindi namin alam na ganito na kalaki ang ginagawa mo. Dagdag ni Judy.
Nakikita ka na namin sa live selling online. Sikat ka na. Ang galing mo pa. Ngumiti si Jessa. Hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili. Hindi na rin niya kailangang magpanggap. Sadyang natuto lang ako habang ginagawa ko ito. Sagot niya. Sandaling natahimik ang grupo bago nagsalita si Clara. Pasensya na kung naging insensitive kami noon. Ramdam ni Jessa ang sincerity sa boses nito. Huminga siya ng malalim. Okay lang. Sabi niya. Siguro kailangan ko ring maranasan yon para mas maintindihan ko kung ano talaga ang mahalaga. Nagulat ang dalawa sa kalmadong sagot niya. At doon niya na-realize, ang tunay na tagumpay ay hindi paghihiganti o pagmamataas. Ito ay ang kakayahang magpatawad at magpatuloy. Sa mga sumunod na buwan, mas lalo pang lumago ang kanilang negosyo. Nakapag-hire na sila ng additional staff. Mga kabataang naghahanap rin ng pagkakataon tulad niya noon. Tinuruan niya ang mga ito hindi lang ng pagbebenta, kung hindi ng self-confidence at tamang pagtrato sa trabaho. Isang araw, inimbitahan siya ni Robert na magsalita sa isang maliit na business workshop para sa mga kabataan. Habang nakatayo siya sa harap ng audience, naalala niya ang dating Jessa, ang dalagang takot, puno ng self-doubt at pakiramdam niya ay napag-iwanan. Akala ko noon, failure ako. Sabi niya habang hawak ang mikropono. Pero natutunan ko na ang bawat hindi ng buhay ay maaaring nagtuturo lang sa atin sa tamang daan. Tahimik na nakikinig ang mga tao sa kanya. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay hindi ka tumigil. Minsan, ang pagkakataon ay nagtatago sa lugar na hindi natin inaasahan. Pagkatapos ng kanyang speech, napangiti siya habang nakatingin sa malayo. Naaalala niya ang denim jacket, ang perang natagpuan niya, at ang desisyong maging tapat. Doon nagsimula ang lahat. Sa harap niya ngayon ay hindi lang isang ukayan, kung hindi isang simbolo ng pagbangon, pag-asa, at bagong buhay. At habang pinagmamasdan niya ang mga customer na masayang namimili, alam niyang hindi siya nawalan ng direksyon. Dinala lang siya ng buhay sa mas magandang destinasyon kaysa sa pinlano niya noon. Ngayon, kahit anong gustuhin niya ay nabibili niya. Kahit anong gawin niya, kahit saan niya gustong pumunta, ay nakakapunta siya. At hindi lang yon. Natutulungan niya pa ang kanyang pamilya at nabigyan ng mga ito ng mas magandang buhay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Walang maliit na trabaho. Kahit ang trabaho sa tingin ng iba ay pansamantala o mababang antas, ito ay pwedeng maging daan sa mas malaking oportunidad. Ang sipag, tiyaga at tamang disposisyon sa kahit na anong gawain ay mahalaga. Katapatan at integridad ay nagbubukas ng pinto. Ang desisyon ni Jessa na isauli ang perang natagpuan ay nagbigay ng daan sa kanya sa isang mas magandang oportunidad. Ipinapakita nito na ang pagiging tapat ay may reward sa tamang panahon. Hindi nakadepende ang tagumpay sa opinyon na panghusga ng iba. Ang tunay na sukatan ay ang effort, dedikasyon at determinasyon sa sarili. Ang mga pangyayari tulad ng panlalait ng dating mga kaklase ay hindi hadlang sa tagumpay. Ito ay pwedeng maging inspirasyon para mas magpursige pa at patunayan ng sariling kakayahan. Nang lumago ang negosyo ni Jessa, tinulungan niya ang iba na magtagumpay rin. Ipinapakita na ang tunay na tagumpay ay kapag nakakatulong ka sa ibang tao. Minsan, ang daan patungo sa pangarap ay hindi diretso. Ang mga unexpected na oportunidad ay pwede ring maging simula ng ating pagbabago. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw nito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan.
Comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!